Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, napansin ang beauty niya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So ito nga syempre, kagabi nga nag-perform nga ang ating pambato na si Nikki Dimora dito sa competition ng swimsuit round rematch nila sa Miss Grand International for 2023. At hindi lang yon, before pa maganap ang swimsuit round nila, nung umaga meron din silang event. Ito nga ay ang Vietnam Beauty Fashion Week kung saan naman talaga ay umariba ng bonggang-bongga ang ating pambato. So kung babasihan natin yung performance niya nung buong araw na yon, ay talaga namang masasabi ko, lagari ang ating pambato, pero hindi pa rin nagpakabog at nakitaan pa rin talaga natin siya ng consistency dito sa competition. Kasi yung iba talaga, pagdating ng swimsuit, medyo pagod na. Nakita natin na medyo bumaba na talaga yung level nila. Pero ang ating pambato na si Nikki Dimora, she keeps smiling. Maaari yung kanyang pasarela doon sa swimsuit round ay may mga hindi na impress. Pero kung titignan mo at pagbabasihan mo naman yung kanyang smile, yung kanyang beautiful face, hindi siya nangarag. Kumbaga, nag-level up pa nga yung beauty niya nung gabi. Kaya naman talaga masasabi ko, hindi rin ako magtataka kung bakit siya napapansin ng lahat, 'di ba? Kasi nandoon consistent yung beauty na meron siya, consistent yung ganda. Kasi may mga ganda kasi talaga na okay, fresh ka sa umaga, pero pagdating sa gabi, wala na, napagod ka na kasi sa sobrang dami ng ginawang activity sa umaga. Pero kung iisipin mo, si Nikki Dimora parang naupulaan, nagpahinga, tapos eto na, gora na, di ba? So, rampa na uli. Yung itsura niya nung umaga, saka yung beauty na meron siya nung gabi, kung pagbabasihan mo, hindi nagbago. So, ayun yung meron consistency ang ating pambato dito sa Miss Grand. Kahit ngaragin mo siya ng ngaragin, talaga naman, lumilevel pa rin yung beauty na meron siya. Kaya hindi ako magtataka kung bakit pa rin siya patuloy na pumapalo dito sa competition ng Miss Grand International. At talaga namang pinag-uusapan ng bonggang-bongga. At hindi nawawala sa eksena. Kung meron man mga nagiging top na contestant, ay andiyan pa rin, kasama pa rin talaga si Miss Philippines. Hindi man siya ang number 1, pero safe naman siya sa pagdating sa top 5, di ba? So, tingnan natin kung anong update ng Miss Grand International sa mga kandidata na nangyayaring laban nila dito sa competition sa Miss Grand. Actually, syempre dinadaan nila sa botohan. Kung pupunta ka sa mga social media talaga o sa iba't ibang klase ng page, mapapansin mo sa top 10 nila, sa top 5 nila, hindi nawawala si Miss Philippines. Laging pasok sa top 10, top 5 si Miss Philippines sa kanilang bet or sa kanilang prediction or sa kanilang analysis. So sa madaling salita, hindi lang ako, hindi lang tayo ang nakakapansin. Ultimo yung mga Latinas na mga Latino na tawag dito page, mga Latin page, at saka yung mga vlogger na Latino, Latinas ay talaga napapansin nila ang beauty talaga ng pambato natin dito sa competition ng Miss Grand International. So doon pa lang mapapaisip ka na talagang hindi lang talaga tayo, kumbaga pumapalo talaga yung beauty na nilalaban niya dito. At hindi lang yon. So, syempre tinignan natin kung ano yung update ba talaga ng Miss Grand pagdating dito sa kanilang mga babae na lumalaban sa competition nila. Kahapon naglabas sila ng results ng top 10 doon sa Vietnam Beauty Fashion Fest. Kahapon may nireport ako sa inyo na nag-number 1 siya sa mga ibang vlogger, sa mga ibang page doon sa event na yon. Pero ito ang real result ng Miss Grand International kung saan namili sila ng top 10.
Ang number 1 nila ay si Indonesia. Ako para sa akin kahapon, yes, performance level maganda at talagang very elegant naman itong si Miss Indonesia. At hindi ako magtataka kung mapapansin talaga nila, iba talaga yung ipinakitang galing din talaga ni Indonesia. And then si Miss Peru yung number 2 nila, tulad nga ng sinabi ko, maganda rin talaga si Peru yesterday. Iba din yung datingan niya. Si Netherlands, yes, I believe Netherlands is one of them na masasabi mo na parang Reyna talaga ang galawan. And number 4 naman nila si Thailand. Si Thailand kahapon, yes, maganda si Thailand. Actually, sexy kasi tingnan talaga si Thailand. Kaya mapapansin at mapapansin mo din. Di ba nga sinabi ko nga na Viva Max talaga yung datingan niya. So, hindi ako magtataka kung bakit napipili nila lagi si Thailand. Kasi talaga yung seductive talaga yung beauty na meron siya. In fairness naman kay Thailand. And then, number 5 naman nila si Philippines. Yes! Talaga naman, sino ba namang hindi makakapansin sa kakaibang styling at gown nito ni Miss Philippines dito kahapon sa beauty, sa Vietnam Beauty Fashion Week. Talagang mapapansin mo siya ng bonggang-bongga. So, natutuwa ako kasi hindi man siya talagang nag-top 1, masasama mo pa rin talaga siya doon sa top 5. Kumbaga parang dito na lang proud na ako kay Nikki. So, magandang senyales na lumalaban yung kandidata natin at napapansin yung laban niya. Plus, nandoon ako sa impact na masasabi ko, natutuwa ako sa resulta na inilabas ng MGI ng top 10 nila kasi parang at least sigurado tayo na sila mismo ay nakakapansin kay Nikki, di ba? At ang gusto ko dito, ang inaabangan ko dito ay kung pagdating sa preliminary competition, kung ano ang gagawing eksena ni Nikki at sana talaga doon magpasabog siya ng bonggang-bongga. But ipagpatuloy natin kung sino ba yung mga pumasok pa sa top 10 ng Vietnam Beauty Fashion Fest. Andiyan dyan sa number 6 spot nila, si Colombia. Sabi ko nga si Colombia medyo parang nawawala na sa eksena unti-unti. Si Dominican Republic na nag-number 7. Si Miss Vietnam na nag-number 8 naman sa kanilang listahan. Number 9 naman si India at number 10 naman si Myanmar. So kung papansinin mo, wala dito yung ibang Latina o kaya katulad ni Miss USA, hindi siya napasama dito. So, ito ay galing sa Miss Grand International. Kaya natutuwa naman ako, at least, di ba, napansin talaga nila yung beauty ng ating pambato. Samantala, syempre score update naman sila dito sa Best in Swimsuit kung saan naman ay dinaan talaga nila sa botohan. Ito ay kung paano ka boboto. Syempre napakasimple lang. Pumunta ka sa kanilang page sa Miss Grand, di ba? Sa Miss Grand Facebook page, and then i-like mo doon at i-share mo ang photos ni Miss Philippines. And then sa kanila namang Instagram, wag mo rin kakalimutan na mag-like. Wag na po kayo mag-heart kasi hindi po naka-counted ang heart. Like lang po ang gagawin natin plus share kasi makakakuha tayo ng 15 points kapag in-like at i-share natin yung photos ni Miss Philippines. And then doon naman sa Instagram, mag-heart ka lang, makakakuha na siya ng 10 points mula sa iyo. So, yun. So, ano pang hinihintay mo? Boto na. At sa update nila, sino nga ba ang nangunguna dito? So, sa Miss Grand Best in Swimsuit, I see Miss Grand Vietnam na number 1 spot. And then si Miss Grand Peru naman ang pumapangalawa. Pangatlo naman si Miss Grand Indonesia. Pang-apat naman si Miss Grand Myanmar na talagang lumalaban. At saka pang-5 naman si Miss Grand Thailand. Nasa 6 na spot naman si Miss Grand Bolivia. Number 7 naman si Miss Grand Malaysia. Number 8 naman si Miss Grand Cambodia. Si Miss Grand Colombia naman ay nasa number 9 spot. At number 10 spot naman si Miss Grand Nigeria. And then 11 spot naman si Miss Grand Venezuela. 12 spot naman si Miss Grand Ghana. At saka si United States of America ay nasa number 13 spot. Czech Republic naman ay number 14 spot. At number 15 spot naman si Miss Philippines. So, ito ay based sa kanilang botohan. So, kung ako sa inyo, sana matulungan natin dito si Nikki na maboto natin siya at umabol siya dito sa botohan na to kahit man lang makarating man lang siya sa top 10, di ba? Para naman mas bongga. So,
hanggang kailan ba yung botohan na to? Ito ay hanggang sa sinasabi nila not yet finalized. Wala pang resulta kung hanggang kailan. Basta vote lang kayo. So, sabi niya, kukuha daw ng tig to 2 points. So, yon. So, ito yung sinabi. The score update I listed in the picture. Doon daw sa picture. The search, the best in swimsuit, will be 10 from votes. So, another 10 from judges. So, ang pipiliin nilang best in swimsuit, 10 sa judges at 10 naman doon sa voting. So, hihabol natin to si Miss Philippines para naman umangat-angat naman. And then, audience can cast vote in 2 platforms. Platform. Ito nga yung Facebook page sa kanilang Miss Grand International. Magla-like ka doon, 5 points. And then, kung i-share mo, makakakuha siya ng 10 points. So, total is 15 points. And then sa Instagram naman, pag nilike mo yung photos ng kung sino mang gusto mong iboto, ay makakakuha ng 10 points. But make sure na naka-follow ka sa account nila. So don't forget na mag-follow po sa Miss Grand account ng Facebook page at saka syempre sa Instagram. So dito pa lang, may laban naman ang ating pambato. To be honest, natutuwa ako kasi napapansin talaga ang ating pambato at sa 70 candidates, tingnan mo, imagine mo, nasa number 15 siya. So, iangat pa natin konti, kaya natin yan ihabol. Magtulong-tulong tayo para kay Nikki. So, wala namang masama, di ba, kung magtutulong-tulong tayo. So, boto lang and keep going. So, ako naniniwala ako na kaya natin to, di ba? So, kaya ano pang hinihintay ninyo? Vote na! So, yan. Ako nakikita ko dito, si Nikki nandoon, nilalaban niya ang competition. And then tayo naman, syempre gusto natin na humataw ang ating pambato. So tulungan na natin. Huwag na tayong magdalawang isip pa. Basta ang importante ay alam natin na napapansin nila ang ating pambato dito sa Miss Grand at nakikita naman natin na talaga naman kumakabog ng bonggang-bongga ang ating pambato. At syempre sa ganda na meron siya, sana makarating siya hanggang sa dulo ng competition. So ako naman nag-expect naman ako na kaya naman yan ni Nikki basta kung tutulungan lang natin lahat, 'di ba? So laban ng Philippines, kaya ninyo yan. At alam ko na pag nagkaisa tayo ay may aangat natin ng todo-todo etong si Nikki Di Mora. So nakakatuwa lang, no? At marami pa tayong aabangan na laban dito sa Miss Grand. Meron silang national costume, I think this week na to. And then meron silang preliminary competition and then of course final game, 'di ba? So papunta na tayo sa exciting moment, pero may dalawang event pa na talaga naman ay nako, kaabang-abang. So hindi ko lang alam kung mayroon pa silang mga extra event. Ang nakakatuwa dito sa Miss Grand, ang dami nilang pa-eksena, ang dami nilang pa-event, ang dami nilang ganap. So doon talaga pumapalo ang Miss Grand. Medyo pumapalpak man sila sa ibang event nila o sa diskarte nila, pero kung iisipin mo ang Miss Grand, pasabog talaga eh. Sobrang dami ng event nila. So nakakatuwa at doon pa lang busog na ang mga mata natin, di ba? Kaya support lang tayo kay Miss Philippines para at least ganahan naman si Miss Philippines na i-level up yung kanyang pasarela pagdating sa competition. Doon naman sa nagrereklamo ng kanyang pasarela, wag na po kayong mag-alala doon. Ayun na po talaga yung style na ipinapakita niya dito, and I think yun na yun talaga. At tignan natin kung anong pasabog ang gagawin niya sa preliminary competition, plus aabangan mo syempre yung kanyang national costume, kasi yung kanyang national costume pasabog din yun. So sabing gano'n, ang mapipili nila sa top 10 this year ay magti-trip nyata sila sa London. O di ba ang bongga ng Miss Grand, ang papremyo nila yun na may trip to London ang magiging top 10 ngayon. And then plus nandoon na syempre, maraming activity na gagawin ang magiging winner dito. So, kayo ba? Sino ba nakikita niyong winner? Tingin ba ninyo, kaya ba ni Miss Philippines sumungkit ng corona talaga ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat
sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.